Welcome back sa Tagalog Drama Recaps. Ang kwento natin ngayon ay isang action, drama, at horror film na pinamagatang Junecrat Train na inilabas noong 2021. Nagsimula ang palabas sa isang crowded na istasyon ng tren. Daan-daang pasahero ang abala upang makapasok sa loob ng tren, kabilang dito ang isang ama na nagngangalang Zing. Kasama niya ang kanyang maliit na anak na lalaki at dalagitang anak na babae. Ngunit bago siya sumakay sa kanyang tren, may nangyaring kakaiba. Nagmamadali ang mga tauhan ng istasyon upang pigilan ang isang misteryosong tren sa pagpasok sa istasyon dahil hindi ito dapat na nandoon. Matapos huminto ang pangalawang tren, lahat ay pumunta upang tingnan ito. Sa kanilang takot, nang buksan nila ang isa sa mga compartment, isang cargo ng mga bangkay at mga daga ang bumuhos mula rito. Nakita rin ni Zing ang kasuklam-suklam na eksena at nag-aalala na may masamang nangyayari. Habang patuloy siyang sumisilip sa bintana, nakipag-away sa kanya ang isang tulisan na sinasabing siya ay nasa kanyang upuan. Humihingi ng paumanhin si Zing sa abala ngunit hindi tumitigil ang tulisan sa pambubuli sa kanya at sa kanyang anak na si Wei. Sa kabutihang palad, bago pa lumala ang mga bagay, isang tao na may mabuting Samaritan na nagngangalang Dushan ang namagitan at sinamahan ang mag-ama mula roon. Pagkatapos ng menor de edad na insidente, pinasalamatan ni Wei si Shan sa pagtulong sa kanila habang si Zing ay nagsimulang maglibot sa tren. Sa sandaling iyon, ang ibang mga pasahero ay nakarinig ng kakaibang tunog mula sa kisame at ang kamera ay nag-zoom in upang ipakita na ang kisame ay pinamumugaran ng isang kawan ng mga daga. Sa sumunod na compartment kung saan makikita ang mga piling tao, hindi inaasahang nakita ni Zing ang kanyang matagal nang nawawalang anak na si Ling kasama ang kanyang asawa na ngayon ay Army Major. Galit siyang lumapit sa kanya, sinasabing inabot siya ng maraming taon bago siya nahanap. Gayunpaman, nang sinimulan niyang pilitin si Ling na sumama sa kanya, pinigilan sila ng ibang mga kalapit na opisyal. Ang kanyang asawa ay nagtatanong kung kilala niya ang lalaki, kung saan nagsinungaling si Ling na hindi niya kilala. Bilang resulta, dinala si Zing sa isang madilim na silid at ikinadina sa kanyang mga kamay ng mga opisyal. Siya ay pinarusahan dahil sa tangkang pananakit sa asawa ng Major. Sa sandaling iyon, nakita ng mga opisyal at ni Zing ang isa pang lalaki na nakakadena sa isang sulok. Ang isa sa mga opisyal ay pumunta upang suriin siya, ngunit ang lalaki ay kakaibang nanginginig. Nang lumingon siya, nabunyag na nakagat siya ng mga nakamamatay na daga. Biglang dumagsa ang mga mababangis na daga sa silid at nagsimulang gumapang sa ibabaw ng mga opisyal. Samantala, ang anak ni Zing ay naakit ng kakaibang tunog at sinundan ito. Hindi nagtagal ay napagtanto niya na may gumagalaw sa ilalim ng isang tela at nang dahan-dahan niya itong tinanggal, ito ay isang pusa lamang na nagbabantay ng kung ano. Sa loob ng isa pang kompartimento, isang babae ang nakarinig ng squeakang sound mula sa kisame at naiinis. Kaya naman, hiniling niya sa kanyang asawa na gumawa ng bagay tungkol dito. Bilang pagsunod sa kahilingan, ang lalaki ay naglabas ng isang stick at nagsimulang hamampas sa bubong ng tren. Sa kasamaang palad, nabuksan niya ang isang maliit na vent kung saan nagsimulang bumuhos ang libo-libong daga sa loob. Hindi nagtagal, inatake nila ang lahat ng mga pasahero at tinapos sila. Samantala, naabutan ng Major at ng kapitan ng tren ang pag-atake kaya hinimok nila ang kanilang mga tao na lumipad kaagad. Mukhang alam na alam nila kung ano ang nangyayari. Pagkatapos mag-impake ng kanilang mga gamit, nagawa ni Ling na makatakas sa isang ligtas na kompartimento kasama ang kanyang asawa. Sa ibang lugar, sa loob ng madilim na silid, si Zing ay nanonood ng may takot habang ang lahat ng mga opisyal ng hukbo ay nilalamon sa harap mismo ng kanyang mga mata. Sa takot na siya na ang susunod, sinimulan ni Zing ang kanyang huling panalangin, ngunit kahit na maghintay ng ilang sandali, walang nangyari. Dito niya napagtanto na ang mga daga ay takot sa sikat ng araw. Kaya naman, mabilis niyang kinuha ang susi ng kanyang kadena na nakalatag sa sahig at pinalaya ang sarili. Gayunpaman, nang nasa labas na siya, nakita ni Zing na ang compartment ay puno ng mga bangkay. May mga daga ding gumagapang sa buong sahig, ngunit sa kabutihang palad, dahan-dahan siyang umakyat sa itaas ng mga upuan at nagawang makatakas. Pagkarating sa sumunod na compartment, binalaan ni Zing ang mga pasahero tungkol sa mga nakamamatay na daga, ngunit pinagtatawanan lang siya ng mga tao. Ipinapalagay nila na siya ay nag-hallucinate sa droga. Dahil sa mga insulto, kinuha ni Zing ang kanyang anak na babae at lumipat sa susunod na compartment. Sa sandaling iyon, isang nasugatan na lalaki ang dumating sa backdoor ng nakaraang compartment at patay na nang bumagsak.
Ang ibang mga pasahero, na ngayon ay naging balisa, ay may nakitang gumagalaw sa ilalim ng tela ng lalaki at ito pala ay isang daga. Sa lalong madaling panahon, libu-libong daga ang pumasok sa pintuan at inatake ang lahat ng nakikita. Sinisikap ni Shan ang kanyang makakaya na i-escort ang pinakamaraming tao sa susunod na compartment ngunit nang makitang papalapit ang mga daga, isinara niya ang pinto. Kasabay nito, isinara din ng mga opisyal ang iba pang mga compartment sa likod nila na naiwan ang mga pasahero sa loob upang mamatay. Si Ling, na nag-aalala sa kanyang pamilya, ay sinubukang kumbinsihin ang kanyang asawa na buksan ang pinto, ngunit hindi siya pinakinggan. Ngayon, si Zing, ang kanyang mga anak, si Shan, at isa pang lalaki ay nakulong sa kompartamento na walang matakasan. Ang masaklap pa, libu-libong daga ang nagsama-sama at sinusubukang sirain ang pinto na naghihiwalay sa kanila sa mga tao. Mukhang naabot na ng ating mga bida ang kanilang hangganan, ngunit sa sandaling iyon, nakahanap si Shan ng paraan upang makaalis sa kisame. Si Zing at ang kanyang mga anak ay hinila palabas ng compartment, ngunit ang huling pasahero ay naiwan. Sa kasamaang palad, huli na para sa kanya dahil ang mga daga ay lumabas sa pintuan at pinatay siya. Samantala, dahil sa tumataas na panganib, ang kapitan ng tren ay may planong idiskonekta ang mga huling karwahe. Ito ang seksyon kung nasaan si Zing, ang kanyang pamilya, at daan-daang iba pang tao. Lubos na salungat sa plano si Ling, ngunit muling binaliwala ng Major ang kanyang kagustuhan at inalis ang mga karwahe. Si Shan, na napansin na humihiwalay na ang mga karwahe, ay agad na tumalon sa unang kalahati ng tren at nagawang iligtas din si Wei. Ngunit nang tumalon na si Zing at ang kanyang anak, nagsimulang sumabog ang tren mula sa likuran. Sa kabutihang palad, sa huling segundo, ang mag-ama ay nakipagsapalaran sa pagtalon at nakuha sila ni Shan. Pagkaraan ng ilang sandali, habang nagluluksa si Ling at ang iba pang mga pasahero sa pagkawala ng kanilang mga miyembro ng pamilya, dumating si Zing at ang grupo sa kanilang compartment. Gamaan ang loob ni Ling na makitang buhay ang kanyang pamilya, ngunit dahil sa hindi magandang nakaraan nila ng kanyang ama, hindi niya ito nilapitan. Sa sumunod na eksena, isa sa mga pasahero ang biglang nawalan ng malay sa sahig. Nabatid na siya ay nakagat ng daga at ngayon ay nahawaan na. Dahil dito, nagpa siya ang mga opisyal na paghiwalayin ang mga nahawahan at panatilihin silang naka-quarantine. Sabik na tinitingnan ni Zing ang kanyang mga anak upang matiyak na sila ay maayos, ngunit nang mapansin niyang nakagat ang kanyang anak, siya ay parang sinakluban ng langit at lupa. Napagtanto na ang kanyang anak ay hindi na magtatagal, ibinunyag ni Zing sa mga pasahero na siya ay nagtatrabaho sa Departamento ng Kalusugan at ilang araw na ang nakalipas, siya ay naatasan na kumuha ng gamot na makakabawas sa impeksyon ng mga daga. Ang gamot ay nakaimbak sa isang ospital na nasa susunod na distrito. Gayunpaman, ayaw tumigil ng kapitan dahil masyadong delikado ang mga daga at magsasayang lang sila ng oras. Nahati ang mga tao sa dalawang grupo, at sa panahon ng kaguluhan, may naglabas ng baril at kinuha ang kapitan bilang kanyang bihag. Pagkatapos ay hiniling niya na sila ay tumigil dahil ang lahat ay nangangailangan ng gamot sa ngayon. Naiwan na walang pagpipilian, sumang-ayon ang kapitan. Pagkaraan ng isang oras, dumating ang tren sa distrito at nagboluntaryo sina Zing, Wei, Shan, at 3 pang pasahero para sa misyon. Binigyan sila ng tsuper ng tren ng 2 oras para makabalik sa istasyon. Sinabi niya sa kanila na kapag lumampas ang oras, ang tren ay dapat umalis na isinasaalang-alang ang kaligtasan ng iba pang mga pasahero. Di nagtagal, ang grupo ay dumating sa isang bayan, ngunit ito ay ganap na nawasak. Sa unahan, nakita nila ang isang tumpok ng mga bangkay na nakahandusay sa buong kalye. Ang grupo ay walang pagpipilian kundi ang maglakad sa ibabaw ng mga bangkay upang makarating sa ospital. Matapos tumawid sa mga bangkay, nakakita sila ng kawan ng mga daga na handang magpista sa anumang dumating sa kanila. Sa kabutihang palad, nagtatago rin sila sa sikat ng araw, at nang mapansin nito ni Zing, iminungkahi niya sa kanyang grupo na maglakad sa ibabaw ng mga kalapit na tubo. Nakalulungkot, ang isang lalaki ay nawalan ng kapit at nadulas sa kanyang kamatayan. Si Zing at ang iba ay nakamasid lamang habang ang lalaki ay mabilis na nilalamon ng mga daga. Samantala, isang lalaki mula sa bayan ang sumakay sa tren at ipinaalam sa mga pasahero na ang mga daga ay natatakot sa liwanag ng araw, ngunit sila ay lubhang nagiging mas mapanganib at nakamamatay sa gabi. Nang malaman ito, hiniling ng mga pasahero na ipagpatuloy ang tren at tumakas habang kaya nila. Biglang, ang mga madilim na ulap ay nagsimulang sakupin ang bayan na tinatakpan ng sikat ng araw.
Dahil dito, lumabas ang mga daga mula sa mga anino at hinabol si Zing at ang kanyang grupo. Nakalulungkot, isa pang lalaki ang nawalan ng buhay nang siya ay nadulas. Ang iba pa sa grupo ay nakarating sa ospital, ngunit nasugatan si Shan sa kanyang binti sa proseso. Sa loob, inatake sila ng isang tao ngunit agad siyang pinatahimik ni Zing, sinabing narito sila para sa gamot at walang masama. Nang marinig ito, ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang tagapag-alaga ng lugar at pinamunuan ang grupo sa bodega ng ospital. Sa daan, nakatagpo sila ng milyon-milyong daga na tumitili, gumagapang, at naghihintay ng susunod nilang biktima. Pagkatapos ay gumamit ang grupo ng apoy upang takutin ang mga daga. Pagbalik sa tren, ang mga pasahero kasama ang mga tulisan, na hawak pa rin ang kapitan at ang kanyang mga tauhan, ay nagsimulang isipin na ang rescue team ay hindi na babalik o sila ay patay na. Kaya naman, nagpasya silang umalis. Ngunit nauwi lamang ito sa isang away dahil may mga taong umaasa pa rin na babalik si Zing at ang kanyang grupo dala ang gamot. Samantala, isang matandang babae, na pagod na sa lahat ng kaguluhan, ay nagtungo sa pintuan at binuksan ito. Dahil dito, libo-libong daga ang pumasok at umatake sa mga pasahero. Si Ling, na kasama ng kanyang kapatid, ay walang magawa kundi ang manood na lamang mula sa kalapit na compartment. Sa bodega, pumasok si Zing at ang iba pa sa isang bulwagan kung saan nakakita sila ng malaking pugad ng mga daga. Nagpasya si Zing na mag-isa sa loob at kunin ang gamot. Ngunit pagkatapos niyang makuha ang kahon ng gamot at maghanda na bumalik, nasira ang mga lumang hagdan sa ilalim niya. Kahit papaano, nakakapit siya at kasabay nito, dumating ang caretaker at hiniling kay Zing na ibigay sa kanya ang kahon. Ngunit sa sandaling makuha niya ito, nagmadali siyang lumabas at ikinulong ang grupo sa bulwagan. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng caretaker na ibebenta niya ang gamot upang mapabuti ang kanyang kalagayan sa pananalapi. Pati ba naman sa oras na ganito ay inuna pa ang pananalapi. Di nagtagal, ang malaking pugad ng mga daga ay nagsimulang kumalat na nagpakawalan ng milyon-milyong daga sa paligid ng bulwagan. Sa kabutihang palad, ang grupo ay nagawang sirain ang pinto at nakatakas mula sa bodega. Pagkatapos ay naabutan nila ang taksil na nagkulong sa kanila sa bulwagan. Ngunit namatay na pala ang kanyang anak at asawa habang wala siya. Habang siya ay nagluluksa, si Zing at ang grupo ay tahimik na kinuha ang kahon ng gamot at nagmamadaling lumabas. Pagkatapos ay sumakay sila sa isang nakaparadang jeep at umalis, habang ang isang kawan ng mga daga ay mapanganib na hinahabol sila mula sa likuran. Biglang lumiwanag ang madilim na ulap at muling nagliwanag ang araw. Dahil dito, ang mga daga ay nagtatago sa dilim, kaya't ang grupo ay nakalabas ng bayan ng buhay. Gayunpaman, nang makarating sila sa tren, nakita nila ang mga patay na katawan ng mga pasahero na nakahandusay. Sa pag-aakalang napatay na ang mga miyembro ng kanilang pamilya, si Zing at ang iba pa ay nagsimulang umiyak. Ngunit sa sandaling iyon, lumabas si Ling at ilang mga opisyal sa kanilang compartment na labis na ikinatuwa ng lahat. Sa kasamaang palad, ang kanilang masayang sandali ay naputol nang muling magbago ang panahon habang ang maitim na ulap ay lumilipad sa itaas ng bayan. Ang kawan ng mga daga ay lumabas din sa dilim at tumungo sa tren. Biglang inagaw ng isa sa mga opisyal ang kahon ng gamot kay Zing at hinampas ito sa ulo. Nakagat ng mga daga ang buong katawan ng opisyal, sinubukan ng opisyal na tumakas, ngunit pinigilan siya ni Shan at kinuha ang gamot na ibinalik niya kay Zing. Sa oras na ito, halos dumating na ang mga daga kaya ang buong grupo ay nagmamadaling bumalik sa loob ng tren. Nakalulungkot, nabigo si Shan na makabalik dahil sa pinsalang natamo niya kanina. Bago nilamon ng mga daga, tinawagan niya si Wei at ipinagtapat ang kanyang nararamdaman para rito, kaya lalong naging masakit ang kanyang pagpanaw. Pagkaraan ng ilang sandali, sinimulang iturok ni Zing ang gamot sa mga nahawahan at sa wakas ay bumuti na ang mga bagay. Gayunpaman, biglang huminto ang tren at nalaman ng mga pasahero na may blockade sa track sa unahan. Agad na pinahatid ni Zing ang kanyang mga kapwa pasahero na sabay-sabay na linisin ang landas ngunit walang gustong ipagsapalaran ang kanilang buhay sa pamamagitan ng paglabas. Dahil walang pagpipilian, lumabas si Zing mag-isa at sinubukang ilipat ang malaking karwahe. Nakikita ang kanyang determinasyon, ang kanyang anak na babae na si Wei, at sa lalong madaling panahon, ang iba pang mga pasahero ay tumulong rin sa kanya. Kasabay nito, ang isa sa mga tulisan ay tinalian ng mga pampasabog ang kanyang sarili at inaakit ang mga daga. Nang dakmain siya ng mga daga, isinakripisyo niya ang kanyang sarili at pinatay ang mga daga na nagbibigay ng sapat na panahon sa mga pasahero para alisin ang blockade.
Ang kabayanihan na ito ng tulisan ay lalo pang nagpalakas ng loob sa mga pasahero at sa wakas ay nailipat na nila ang karwahe. Ngunit sa lalong madaling panahon pagkatapos magsimula ang tren, napagtanto nila na ang kasalukuyang landas ay patungo sa isang dead end. Sa makatuwid, kailangang mano-manong isagawa ni Zing na hawakan upang mapalitan ang track. Ngunit nang matapos na niya ang trabaho at sinubukan niyang sumakay sa tren, napagtanto niya na muling nagbago ang mga riles dahil nasira pala ang hawakan. Dahil dito, kailangan itong hawakan ni Zing hanggang sa magpalit ng riles ang tren. Sa sandaling makumpleto niya ang gawain, tumakbo siya pagkatapos ng tren habang sinusundan siya ng isang pulutong ng mga daga mula sa likuran. Sa kasamaang palad, nang papasok na siya sa loob, natumba siya at nasaktan ang sarili. Sa oras na ito, ang mga daga ay masyadong malapit para sa kanya upang makatakas. Ang huling eksena ng pelikula ay nagpapakitang sina Ling at Wei ay humahagulgol para sa kanilang ama dahil alam nilang hindi siya makakarating sa tren. Di nagtagal, si Zing ay naabutan ng mga daga, ngunit namatay siya sa kaginhawaan sa pagkakaalam na nailigtas niya ang kanyang mga anak. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.